Grabe yung yelo ngayon. Parang ang sarap mag-ano. Parang ang sarap mag-dive. Baka gusto mo magpala muna. Habang nililinis ako ba dyan? Akala ko naman nasasakyan ka na. Malilita ko. Masaya naman. Magpapala muna akong konti para mabawasan yung snow. May class ako 3:30. Naabot kaya ako? Guys, so far ito na yung pinakamakapal kong snow na naranasan dito sa Canada. Pero ang ganda niya. Malambot siya, guys. Ayan malambot. Late orsa para pumasok. Finally, pumayag din to na tumigil na. Ihatid niya na ako sa school. Grabe. Paano kung kumuha ng Uber? Ay, wow, mayaman. Late na kasi ako para sa bus. Hatid niya na ako. Hindi namin na-anticipate na ganito pala. Baka mamaya pag mag-Uber ako, sobrang mahal nito kasi pag ganito yung weather, nag-surcharge sila. So yung halimbawa, kaya sana ng mga $15 mo, magiging $30 na. Baka to more than $30 to pupunta sa school ko. Kasi yung $30 within Niagara Falls lang. Ang ngayon is feels -17 to -20 temperature. Feels yon, yung actual is mga -7 to -10. Pakita ko sa inyo sa labas ngayon. Malinis naman na yung kalsada. May nagpo-flow kasi dito. Kasi nga, daanan ng mga sasakyan. Pero pagdating sa mga ganyang subdivision, or community kung tawagin, katulad ng pinanggalingan namin, hindi siya agad na flow kasi hindi siya yung priority ng government na linisin. So, inuuna nila yung major road, tapos yung mga malalapit sa school. Pag ganitong mga panahon, bundle up lang. Isa natatakot yung mga tao na, lamig-lamig sa Canada. Lamig talaga. Hindi malamig, sobrang lamig. Sabi nila kahit ano daw yung temperature, basta tamang pagbabundle up yung ginagawa. Right now sa Alberta, nag-feels -40, feels -50 sila. So ang ginagawa ng mga tao doon ngayon, may mga cover, may mga mask, so yung ganun. Dito sa amin, hindi pa naman kailangan. Although, nakachismisa namin yung kapitbahay na. Hi, kapitbahay. Di sabi niya na-experience niya din daw dito sa Ontario before na feels -50. So yun, mga nakaganon din sila, nakamask din. Good morning! Good morning. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-snow. Parang halos 1 week na. In-anticipate na delikado for yung mga school buses na bumiyahe. Kaya, kinancel nila yung bus today. Kaya, ihahatid namin to ngayon. Yung pala guys, yung mahirap dito, may bata kang kasama kapag walang sasakyan. Kaya naman, so mag-Uber kayo kung may alternative option kayo na mas mura, the better. Pero yun, hindi rin kasi maiiwasan talaga na kakailanganin mo ng private car para sa pagko-commute. Dati binabiyahin namin tong bus, pero kasi time consuming yung bus, like 1.5 versus 15 minutes or less. Yeah, so Guys, I just started last year and every time it's gonna rain hard, we cancel buses. So now you know about the child.
Sleepy pa. Sleepy ka pa? So yun, may time talaga na hindi maiwasan na kinakancel yung bus. Kailangan may alternative plan. Lalo kung may work ka after, ihatid yung bata sa school nila or di kaya may class ka rin. Tip namin, suggestion lang naman to, pwedeng i-include nyo sa POF nyo na i-prepare pag pumunta dito is yung budget para sa sasakyan. Ayan. Yun yung dahilan kung bakit malinis yung kalsada sa mga gantong main road kasi may taga-flow talaga. Ihatid na namin si Chikiting. Diretso na rin ako sa school. Ihatid lang niya ako dun sa parang terminal nung bus namin papuntang school. Inikot mo pa ako naman. Ay! Yun yung bus ko! Hindi pa pala yun yung bus ko. Hintay mo na ako. Kaya na, parating na yung bus. Guys, pauwi na. Hi. So, hinihintay ko pa yung bus. Maya-maya pa yung dating. Hindi ko naabutan yung kakaalis lang. Ito yung mahirapan nagko-commute. Tapos, hindi mo na tiyempohan yung timing ng bus. Kailangan maghintay ng matagal. Tapos, ang lamig. Although may waiting shed naman, malamig pa rin. Ayan, pauwi na. Naglalakad na. Grabe yung snow. So, ito yung mahirap talaga kapag nagko-commute. So, umalis ako ng school 1:30. Nakakarating ako ng bahay 3:30. It's because of the timing. Pero kapag naman, okay naman yung timing ng bus sa uwi ko. 1 hour lang yung biyahe ko. Sometimes less pa. 45 minutes to 50 minutes, ganun. Ayun guys, bahay na ako. Inabot ako ng 2 hours kasi hindi ako nag-Uber. Nagtipid ako, naghintay ako ng 1 hour for the bus. Yun talaga yung disadvantage kapag wala kang sasakyan. Okay naman, napagod lang ako. Napagod ako maghintay. Habang malamig. Pero habang naghihintay ako, hindi ko sinayang yung oras. May project kami. So, kailangan ng readings. Nagbasa-basa muna ako. Ayun. Bye-bye!